Here are some of the good and positive traits and bad traits of a Pisces sign. At kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin pag you're in a relationship with a Pisces sign. So, let's start with their good traits. So, Pisces. Pisces are very sensitive, compassionate, loyal, and caretaking. Alam naman natin lahat ng water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, perceive their world and emotions at madali silang makakatch up ng mga impression at nararamdaman ng mga tao at mga bagay sa paligid nila. At si Pisces, ang most of them, sobrang sensitive ni Pisces sa mga nararamdaman ng mga tao, lalo na sa mga taong mahal nila. Nasisense nila pag may pinagdadaanan yung taong mahal nila, at nagiging open-minded sila to care and to be understanding. At itatanong kung ano yung pwede nilang maitulong para maibsan ang kalungkutan ng isang taong mahal nila. Kaya sobra silang compassionate. Kung ang relasyon ninyo ay smooth and good at yung Pisces partner mo is feeling love and excited by the relationship that you have, nagiging loyal talaga sila sa'yo. Hindi lang dahil satisfied sila, dahil na din ayaw nilang makasakit ng taong mahal nila pag maganda yung takbo ng relasyon ninyo. Pero pag hindi, ibang pag-uusapan na yan. So, loyal naman talaga ang mga Pisces. Pag nakikita nila na maayos yung takbo ng relasyon at nakakaramdam sila ng excitement at pagmamahal sa kanilang relasyon. Ang maganda kasi sa kanila is like nandyan sila lagi to support the person that they love at gagawin nila ang lahat para sa taong mahal nila and in any given situation. So, they are sure caretaking. Now, para ma-experience mong lahat ng positive traits na to sa mahal mong Pisces, ito ang dapat mong gawin pag karelasyon mo ang isang Pisces sign. Okay, number 1, dapat maging supportive ka. Pag supportive ka sa anumang gusto niyang gawin, sa anumang gusto niyang hangarin sa buhay, mas nakakaramdam siya ng pagmamahal sa'yo at mas nagiging magaan yung takbo ng relationship ninyo. Number 2, be optimistic. Lagi kang maging positive pagdating sa kanya dahil sa'yo siya humuhugot ng lakas para gawin ang lahat para maging maganda at matiwasay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Laging iparamdam mo sa kanya na lahat ng mga pangyayari ay may purpose at lagi itong may magandang outcome dahil Pisces will pick that energy, will implement that energy. Kaya dapat maging optimistic kang tao. Number 3, you need to be emotionally expressive and available sa kanya. Dapat every time na kailangan kanya or every time na kailangan niya ng kalinga mo, ng pagmamahal mo, dapat you will always be there open-hearted para sa Pisces partner mo. Dahil nga, they are very sensitive. Minsan, kailangan nila ng armor to protect their feelings, their emotions because they don't have that. Every time they are not okay, they need you, dapat nandyan ka and willing to express both love verbally and physically. So if you want to keep that connection with your Pisces, kailangan mong maging open and expressive sa nararamdaman mo and fuel their desires to be with you, at for sure that relationship will continually working. So when your Pisces partner will trigger to anger, so maganda ka na for some dramas. Dahil it may take a lot bago mo ma-upset ang isang Pisces. Pero pag once tinulak mo sila to the point na galit na sila, mabigat na talaga yung mangyayari. At ito yung mga dark side ng isang Pisces sign. So, madali silang ma-confuse. They can be discontent. They can be secretive and emotional manipulative. Now, Pisces as an intelligent as they are, can lack practicality. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi sila nagkakasundo ni Virgo. At pag nagalit ng isang Pisces, para itong alon ng emosyon at madali silang ma-confuse. At nahuhulog ito sa, imbes na they can be someone who are
positive dreamer into a pessimistic. At dahil dito, hindi ka na magkakamalis na tawagin silang di marunong makontento. You know, lahat naman tayo may dark sides. Pag sa Pisces, pag nagsishift sila into dark side, being an open and honest, wala na yun sa listahan nila. So, they will keep a secret kung makakatulong ito maiwasan ang mga negative consequences. And of course, to take that opportunity for them sa kanilang mga panandaliang saya. At pag nag-shift sila sa kanilang emotional dark side, pwede nilang gamitin yung kanilang katalinuhan to work you over and manipulate your feelings. For you to see things the way they want you to see them, or para ipapagawa nila sa'yo yung mga bagay na gusto nilang gawin mo para sa kanila. Kaya nagiging emotional manipulative sila. So, para magstay ka lang sa kanilang good sides, ito yung mga wag mong gawin pag you're in a relationship to a Pisces sign. So, number 1, wag kang masyadong maging critical. So, alam naman natin na oversensitive ang mga Pisces sign. Madali silang ma-attach sa mga bagay-bagay. So, pag ikaw yung partner na negative na tao, weak and overly critical, lagi kang nadidisappoint sa mga bagay-bagay. So, yung energy mo na yan will bring them down. At they will bring out the worst in them. So, kung gusto mo maayos yung pagsasama ninyo, kailangan wag ka masyadong mapaghusga na tao. Huwag kang masyadong nagrereklamo. So, instead of lagi kang magrereklamo sa mga ayaw mo at gusto mo, i-share mo na lang sa kanila yung gusto mo, kung ano yung gusto mong mangyari. At maintindihan naman nila yon na yun yung gusto mong mangyayari. Yun, wag na yung mga negative sides at pagrereklamo. So, number 2, don't be controlling. Actually, ito yung pagkakaiba kay Pisces, kina Cancer and Scorpio. Hindi naman sa gusto ng Cancer and Scorpio na kinokontrol sila ng partner nila. Gusto lang talaga nila yung meron tayong rules and regulation na sinusunod sa relasyon natin. And of course, dahil rules yun, susundin natin yun. While kay Pisces, hindi sila into rules. Mas gusto nila yung feeling of freedom. So, don't attempt na magtapon ng madaming rules sa kanila at expect mo na okay lang sila doon. Dahil hindi. They want to feel love, of course, pero mas gusto nila yung pag may hindi kayo pagkakaunawaan, meron kayong freedom na ilahad yung mga nararamdaman ninyo pareho. Listen to each other. You know, para maayos ninyo yung problema ninyo na pareho kayo. Kasi pagdating sa discussion, tapos gusto mo ikaw yung nasusunod, ikaw lang yung pakikinggan, at sa tingin mo, dahil mahal ka niya, ay pagbibigyan ka niya, nagkakamali ka talaga doon. So, number 3, don't be close-minded. Alam naman natin na ang mga Pisces ay mga dreamers. At ito yung maganda sa kanila actually. And in order to be with that dreamer, you must have an open-minded. Dahil pag hindi, matitrigger mo lang talaga sila into dark side at i-close din nila yung positive mind into negative one. Kasi mas ma-implement nila yung negativity mo as a close-minded at pareho kayo magiging hard-headed and stubborn. At dahil dito, hindi na talaga kayo magkakaintindihan pa. Kaya, approach them to an open mind and open heart at magiging smooth ang takbo ng relationship ninyo ng Pisces person mo. So, that is mga do's and don'ts and mga good and bad traits ng Pisces when you are in a relationship with them. Actually, may mga a bit of differences na sasabihin natin to a man Pisces
and a woman Pisces. Si man Pisces kasi, mas ano siya, mas hindi niya kayang i-control minsan yung emotions niya. Mas kailangan niya mag-learn more into that. Kaya si man Pisces, yung Pisces na lalaki, sila yung more na mas nakakaraming like nagiging yung discontent kaysa sa woman Pisces. Though si woman Pisces, may pagkaganon din, but mas higit si Pisces na lalaki. Si woman Pisces kasi, nagiging optimistic kasi sila. Parang nakakaya nilang i-handle however, but meron pa din sa kanilang pagkakapareho. Of course, kasi pareho silang Pisces sign. Pero sa lalaki lang talaga, sa lalaking Pisces, mas better yung makakahanap sila ng partner na yung tipong into them talaga, like yung tipong compatible talaga sa kanila, kasi mas magaan, mas smooth yung takbo. Kasi pag sa babae naman kasi, they can handle for just some of the partner din naman sa babae part na nagpapatrigger sa kanila na to be discontent because of what their partner do. Parang ganun lang yun. Pero pagdating sa Pisces man naman kasi is different because they are men, and mas maganda yung hahanap sila or makakahanap sila ng partner which they can feel contented to that partner, which they can feel na ito na yun, emotionally and physically content na sila. Because sa mga hindi nakakaalam, Pisces are a lover talaga, passionate, you know what I mean, into that talaga sila. They can connect to people, they can parang same sa Scorpio moon or Scorpio people. Isa sa Pisces din yung communication la through, yung may mangyayari, love making. So, isa yun sa kanila and Scorpio as well. More on si Scorpio, ganun talaga. Kasi yun yung hawak nila Yun yung nature nila. Yun yung hawak ni Scorpio, especially Scorpio moon. Yung part ng when it comes to the part ng body, yun yung hawak ng Scorpio people. Pero sa Pisces, ganun din sila because of them being sensitive and emotional. May part talaga sila na nagiging discontent sila, especially sa lalaki, because isa din sa nature nila yung they love making, parang ganun. So yun,